Marisa, talaga bang sasama ka kay Ador sa probinsya nila? Napakalayo nun mula dito, anak. Nay, asawa ko na po si Ador. Kaya dapat lang na makilala ko din ang pamilya niya. Nag-aalala lang ako sa iyo, anak. Tsaka nakakapagtaka lang din kasi kung bakit hindi malang pumuntang pamilya niya dito sa araw ng inyong kasal. Paano kung hindi ka pala tanggap ng pamilya niya? Nay, ikaw na po nagsabi na malayo ang probinsya nila. Hindi na nila kaya pang bumiyahe lalo na't sobrang tanda na ng lolo niya. Ay, kung sa bagay, may tiwala naman ako dyan kay Ador. Wala naman akong masasabi sa sobrang bait ng asawa mo. Ang iniisip ko lang ngayon ay baka hindi ka tanggap ng pamilya niya. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala, anak. Nay, wag na po kayong mag-alala. Ang sabi naman po ni Ador sa akin, tanggap daw ako ng pamilya niya. Tsaka wala na po silang magagawa pa. Mag-asawa na kami kaya kung sakaling hindi nga ako tanggap ng pamilya niya, ipaglalaban ko siya, Nay. Ipaglalaban ko ang asawa ko. Sa araw ng kasal, inaasahan nating magkakaisa ang pamilya ng bride at groom. Pero paano kung ang pamilya ng asawa mo ay hindi nakapunta sa inyong kasal? Ano ang unang maiisip mo? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Marisa, sasama ka ba sa asawa mo sa probinsya nila para makilala ang pamilya niya? At paano kung sa pagpunta mo doon, matuklasan mo ang tunay nilang pagkatao? Iiwan mo ba ang asawa mo o tatanggapin mo siya ng buong puso? Sige nga, paki-comment ang inyong mga sagot sa ibaba sa comment section dahil excited kaming mabasa ito. At kung ikaw ay interesadong malaman ang nangyari kay Marisa sa probinsya ng asawa niyang si Ador, tara na, sabay-sabay nating suwaybayan ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Marisa, 46 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Capiz. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 2 dekada na ang nakalipas, noong bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Ador. Bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko lang po sanang ipaalam sa inyo na tanging sa kwentong Takip Silim ko lang ipinadala ang aking kwento. Kaya kung maririnig nyo man ito sa ibang channel, paki-report na lang po. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay nagsimula noong sumama ako kay Ador sa probinsya nila 1 linggo matapos ang aming kasal. Sa kagustuhan ko ding makilala ang pamilya niya. Akala ko noon kilalang kilala ko na siya. Ang ayaw at gusto niya, ang allergy niya at ang bawal sa kanya dahil akala ko health conscious lang siya. Ang hindi ko alam noon, hindi lang simpleng allergy ang dahilan kung bakit hindi siya kumakain ng bawang at hindi lang simpleng pag-iingat sa kidney ang dahilan kung bakit hindi siya kumakain ng pagkaing may asin. Nang madiskubre ko yon, nalaman ko ang totoo. Hindi pala ordinaryong tao ang asawa ko. Wala ka na bang naiwan, mahal? Wala na, mahal. Naimpake ko na lahat ng dadalhin ko. Oh, teka, bakit parang malungkot ka? May problema ba? Namimiss ko kasi si nanay eh. Tsaka, napaisip din ako sa sinabi niya kanina, mahal. Ano bang sinabi ni Nanay Sita? Baka daw kasi hindi ako tanggap ng pamilya mo eh. Kaya hindi sila nakapunta sa araw ng kasal natin. Mahal, di ba sinabi ko na sa'yo ang dahilan? Matanda na ang lolo ko para bumiyahe papunta dito. Hindi nakakayanin ng katawan niya at hindi naman siya pwedeng iwan ni Inang. Sila na lang dalawa ang magkasama sa buhay. Naiintindihan ko naman yun, mahal. Pero sa tingin mo, magugustuhan kaya ako ng nanay mo? Oo naman, mahal. Pag nakilala ka ni Nanay, sigurado akong magugustuhan ka nun. Kaya huwag ka na mag-isip ng ganyan. Nandito lang ako, mahal. Hindi kita bababayaan. Salamat, mahal ah. Napakabait mo talagang asawa. Mahal, pangako ko sa'yo, poprotektahan kita sa mga taong gustong manakit sa'yo. Napayakap naman ako kay Ador noon sa sobrang saya nang marinig ko ang sinabi niya. Sa mga oras na yon, isa lang ang nasa isip ko at yun ay napakaswerte ko sa asawa ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip na pakasalan siya nang niyaya niya akong magpakasal noon. Naniniwala din kasi ako na kapag hindi na pinatagal ng lalaki ang relasyon niyo bago kanya pakasalan, ibig sabihin sigurado na siya sa iyo.
Kaya pagkatapos ng 5 buwan naming relasyon, nagpakasal na kami sa huwes. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakapunta ang pamilya niya at naiintindihan ko naman yun. Naputol naman ang yakapan namin sa isa't isa nang marinig namin ang katok ni nanay sa pinto ng kwarto. Marisa, Ador, kakain na. Kumain muna kayo bago kayo umalis. Opo, Nay. Susunod po kami. O siya, sige. Hintayin ko na lang kayo sa kusina, ha? Mahal, tara na. Kumain muna tayo. Sige, mahal. Magkatabi kaming umupo ni Ador noon, Sir Jupiter, habang si nanay naman ay naglalatag ng mangkok na puno ng sabaw. Muusok pa ito at mukhang masarap ang sinabawang gulay na niluto niya at naglapag siya ulit ng maliit na mangkok malapit sa pinggan ni Ador. Alam kasi ni nanay na ayaw ni Ador na may asin ang pagkain niya, kaya hiniwalay niya ang isang mangkok ng sabaw na walang asin. Etong para sa'yo, Ador. Huwag kang mag-alala. Hindi ko yan nilagyan ng asin at bawang. Alam ko kasing may allergy ka sa bawang, pero natatawa lang ako kung bakit pati asin ayaw mo din, iyo. Hindi naman po sa ayaw ko, Nay. Nag-iingat lang po talaga ako sa kidney ko eh. Layo na po kasi namin ang may sakit sa kidney at nauwi sa pagdadialysis. Lahat po ng mga pinsan ko sa probinsya namin, yan ang ikinamatay eh. Ay, ganun ba? Kaya pala may trauma ka sa paggamit ng asin. Alam mo ba kung hindi lang kita kilala at kung hindi ko alam kung gaano ka kabait, iisipin ko talagang aswang ka, gaya ng napapanood ko sa pelikula. Si Nanay talaga, oh. Ginawa ba namang aswang ang napakabait at napakagwapo kong asawa? Ay, nagbibiro lang ako, Marisa. Suntok naman sa buwan niyang sinasabi mo. Bilib nga ako kay Ador dahil may disiplina sa sarili pagdating sa pagkain. Eh, samantalang ako, mula nang tumungtong ako sa edad na 40, nananakit ng kasukasuan ko at madali ako manghina dahil wala akong pili sa pagkain nung dalaga pa ako. Yan talagang iniiwasan ko, Nay. Lalo na't ako ang padre de pamilya sa bubuuhin naming pamilya ni Marisa. Dapat lang na malakas ang katawan ko para magtrabaho at ayoko ding maiwan ng maaga ang mga anak ko. Ay, tama yan, iho. Isipin niyo ang kinabukasan niyo. Opo, Nay. Pangako ko po sa inyo na bibigyan ko ng magandang buhay ang anak niyo. Ay, salamat, iho. Pero, sigurado ka ba na tanggap ng pamilya mo si Marisa? Opo. Kung dahil po ito sa hindi pagdalo ng nanay ko, wala po kayong dapat ipag-alala. Ipinaliwanag ko naman po kay Marisa ang sitwasyon ng nanay at lolo ko sa probinsya namin. Mabuti naman, iho. Gusto ko lang makakuha ng kasiguraduhan mula sa'yo. Naiintindihan ko po kayo, Nay. Salamat, iho. Napangiti naman ako noon habang nakikinig sa kalmadong usapan ng aking ina at asawa. Wala na nga akong mahihiling pa sa Diyos, kundi bigyan sila ng mahabang buhay para makasama ko pa sila ng matagal kasama ang aming magiging anak ni Ador. Pagkatapos naming kumain noon, tinulungan ko saglit si nanay sa pagliligpit at paghuhugas ng pinggan habang si Ador naman ay nasa labas, naglalagay ng mga bag namin sa likuran ng kotse at pinaandar ang makina nito para makasiguradong maayos ito at walang aberya. Alam mo, Nay, sobrang saya ko talaga. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mabuti sa Diyos para bigyan niya ako ng sobrang bait at napakagwapong asawa. Health conscious pa. Lagi niyang inuunang kapakanan ko at ang magiging anak namin. Tama ka dyan, anak. Ang hirap kayang umiwas sa mga masasarap na pagkain. Pero si Ador ay naiiba talaga. Maingat talaga siya sa kinakain niya dahil ayaw niyang magkasakit. Sa iba siguro weirdo isipin, no? Pero tayo na kilalang kilala si Ador. Mas naiintindihan pa natin siya. Ay, tama naman siya. Kapag may lahi kayong may sakit sa kidney, mas malaki ang posibilidad na mamahanan niyo ito. Kaya mas mabuting mag-ingat talaga siya. Lalo na't hindi niyo pa ako nabibigyan ng apo. Si Nanay talaga, oh. Sabik na sabik mag-apo. Aba, syempre naman. Hindi na ako bumabata, anak. Gusto kong maabutan ko pang magiging apo ko. Syempre naman, Nay. Hanggang 100 years pa kayo, no?
Bawas-bawasan niyo lang po yung pagiging mahilig niyo sa pagkain. Ay, oo na. Umuiwas na nga ako eh. Mabuti naman po kung ganon. Oo anak. Siya nga pala, pagkadating nyo doon, tumawag ka kaagad sa akin na. Para naman maging kampante akong ligtas ka. Alam mo namang hindi ako makatulog ng maayos kapag inaalala kita. Opo, inay. Pangako po yan. O siya, sige na. Umalis na kayo para hindi kayo gabihin sa daan. Puntahan mo na si Ador sa labas. Sige po, nay. Salamat po talaga, ha. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, mahal na mahal din kita, anak. Yumakap ako ng mahigpit kay nanay noon bago lumabas ng bahay. Nagkasalubong naman ang tingin namin ni Ador at niyaya na nga niya akong pumasok na sa kotse at pumasok na rin siya. Nagpaalam naman kami kay nanay bago kami tuluyang umalis. Sa pagkakaalam ko, 3 oras daw ang magiging biyahe namin noon kaya hindi ko napigilan ng sarili kong makatulog sa loob ng sasakyan dahil sa tagal. Hanggang sa nagising na lamang ako nang biglang nagpreno si Ador. Narinig ko naman ang mahinang pag-angil ng hayop sa harapan ng kotse at pagtingin ko isang baboy ramo ang humarang sa daan. Pucha! Nakakatakot naman ang baboy ramo na yan, mahal. Ang laki. Sandali lang. Talabas ako. Ano? Teka, mahal. Sobra akong nagulat at kinabahan nang lumabas si Ador sa kotse. Pero mas nagulat ako nang biglang tumakbo ang baboy ramo palayo na halatang takot na takot. Napaisip ako noon, Sir Jupiter, kung bakit takot na takot ang baboy ramo sa asawa ko. Kilala ba siya nito? Pagbalik niya sa loob ng kotse, hindi ko mapigilang tanungin siya tungkol dito at nagkatingin na naman kaming dalawa noon sa kanya ko hinalikan sa noo bago nagsalita ng napakakalmado. Huwag kang matakot, mahal. Wala yun. Ikaw na hype lang yun. Natakot ako sa'yo kanina, mahal. Akala ko lalapain ka na nun eh. Pero bakit natakot yata yun sa'yo? Sanay na kasi akong mangtaboy ng ganong klaseng hayop. Di ba nga, laking bukid ako. Liblib ang lugar namin kaya hindi maiwasang may mga napapadpad talagang ganyang hayop sa amin. Pero tinuruan kami ni tatay noon kung paano takutin ang mga yan. Paano mo ginawa yun? Huwag ka na magtanong pa. Mabuti pa, matulog ka ulit para makapagpahinga ka. Malayo pa ang biyahe natin. Okay, sige, mahal. Hindi na ako nang pumilit pang tanungin si Ador noon at natulog na lang ulit. Wala pa kasi sa isip ko noon ang magduda sa kanya. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata noon hanggang sa dalawin ako ng antok. Hindi ko alam kung gaano ako katagal natulog noon, Sir Jupiter. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong lubak-lubak ang dinadaanan namin dahil naalog ang ulo ko noon sa pagkakasandal sa upuan ng kotse. Mahal, ang pangit naman ng daan dito. Tsaka napakaliblib naman ng paligid natin. Sigurado ka pang ito yung daan papunta sa baryo nyo? Oo, mahal. Sigurado ako. Sa katunayan, malapit na tayo sa baryo namin. Talaga? Hindi pa kayo natatakot dito? Tingnan mo oh, may puno pa ng balete tsaka may mga mahahabang damuhan na para pang pinamumugaran ng ahas. Nakakatakot naman. Hindi ka lang sanay, mahal. Pero kapag nasanay ka sa ganitong lugar, normal na lang yung mga nakikita mo. Laking syudad ka kasi, kaya naninibago ka sa itsura ng paligid. Sa bagay, tama ka dyan, mahal. Ngayon pa lang ako nakapunta sa ganitong klaseng lugar eh. Pero ayos lang, kasama naman kita. Tama. Kasama mo ako kaya wala kang dapat ikatakot, mahal ko. Huminga ako ng malalim noon para pakalmahin ang aking sarili. At kita ko namang kalmado lang si Ador noon kaya naging panatag naman ako dahil alam kong kilalang kilala niya ang lugar nila. At hindi naman siguro sila titira sa baryong yun kung delikado. Bandang 3:00 na nang makarating kami sa bukana ng baryo. May karatula itong gawa sa kahoy at halatang pinaglumaan na ito ng panahon dahil nabura na ang ibang mga letra nito. Hindi na makapasok pa ang kotse sa loob dahil makipot ang daan nito na kasya lamang ang motorsiklo. Kaya bumaba na kami noon at naglakad dala ang aming mga bag at isang maleta. Mahal, okay lang bang iwan mo ang kotse mo doon? Eh baka kasi nakawin yun doon.
Mahal, walang magnanakaw dito. Walang magkakamaling nakawin ng kotse ko. Sa bagay, wala namang katao-tao ang lugar. Tsaka sa syudad lang naman ang may maraming magnanakaw eh. Tama ka, mahal. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Magtiwala ka sa akin. Oo na. Napangiti na lamang ako kay Ador dahil lagi niya talagang pinapagaan ang loob ko. Nawawala ang takot at pag-iisip ko ng kung ano-ano dahil sa pagiging kalmado niya. Isa ito sa mga ugaling nagustuhan ko talaga sa kanya. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad noon hanggang sa nakita ko na ang mga bahay. Nabibilang lang ang mga bahay at magkalayo pa ang mga ito. Gawa sa sawali, kawayan at mga tablang pinagtagpi-tagpi sa pader. Napalunok na lamang ako nang makita ang mga tingin ng mga tao sa akin at pilit akong ngumiti sa kanila bilang pakikisama. Mahal, ang seryoso naman ang tingin nila sa akin. Tingnan mo, lahat sila nakatingin sa atin. Huwag mo nalang pansinin, mahal. Naninibago na ang mga yan sa kagandahan mo. Ikaw talaga, napaka-bolero mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, mahal. Ador! Ador! Inang! Siya ang nanay mo, mahal? Oo, mahal. Halika, ipapakilala kita. Habang papalapit siya sa amin, mas lalo kong naramdaman ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit pero parang may kakaibang bigat ang bawat hakbang niya papalapit. Humigpit ang kapit ko sa braso ni Ador at nagkatinginan naman kami noon. Kalma lang, mahal. Mabait naman si nanay. Oo, mahal. Ador! Ikaw nga, anak! Ay, bakit ngayon ka lang umuwi? Pasensya na po, Inang. Marami lang pong nangyari sa syudad eh. Kumusta po kayo? Ayos lang ba kayo ni Lolo Gusting dito? Oo, maayos naman, anak. Teka, sino ba yung kasama mo? Siya po si Marisa, Inang. Asawa ko po. Magandang hapon po sa inyo. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat detalye ng aking pagkatao. Napalunok ako at pilit na ngumiti kahit ramdam ko ang unti-unting pag-init ng aking pisngi. Bigla siyang lumapit pa ng kaunti. Napakunot ang noo ko nang mapansin kong parabang inaamoy niya ako. Ador, anong ibig sabihin nito? Nilalabag mo ang batas ng lahi natin. Nay, umuwi po ako para makita kayo. Hindi po para pakialaman ang desisyon ko. Kaya pakiusap. Pwede po bang wag muna natin yung pag-usapan? Nakakaya naman po sa asawa ko eh. Kailangan nating mag-usap mamaya. Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pagkatapos ng mga narinig ko noon, nagsimula na akong magtaka kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang ina. Anong batas ang nilabag ni Ador at ano ang lahi nila? Doon ako nagsimulang magduda na posibleng may tinatago ang asawa ko. At hindi ako mapakali hanggat hindi ko malalaman kung ano ito. Pagpasok namin sa loob ng bahay kubo, ibinaba namin ang aming mga dalang bag tsaka umupo kami sa upuang gawa sa kawayan. Katabi ko nun si Ador na hawak ang kamay ko na nanlalamig sa kaba. Hindi ko maintindihan nun kung bakit mabigat ang hangin sa loob ng bahay na yon. Parang may kung anong nakadagan sa dibdib ko sa bawat paghinga. Napatingin ako sa paligid. Madilim ang loob kahit may liwanag pa sa labas. Tanging isang maliit na bintana lang ang nagpapapasok ng sinag ng araw at yun ay bahagyang natatakpan pa ng kupas na tela. Nakasabit naman sa dingding ang mga lumang larawan ng mga taong hindi ko kilala. May mga tuyong dahon naman na nakalagay sa maliit na mesa. May mga bote ring salamin na may lamang likido na hindi ko matukoy ang kulay. Ang iba ay itim, ang iba na may dilaw at may mga ugat sa loob. Eto, tubig. Salamat po. Nasaan po si Lolo, Inang? Nasa gubat. Naghahanap ng magiging hapunan. Pwede bang magluto kayo ng special ngayon? Gulay naman po. Ador, hindi pa ba niya alam ang... Inang,
Anong dapat kong malaman, mahal? Mamaya ko lang sasabihin sa'yo, mahal. Inang, magpapahinga po muna kami Mahabang biyahe namin kaya pagod ang katawan ko sa pagmamaneho. Sige, maayos naman ang kwarto mo doon. Lagi ko yung nililinis kaya pwede na kayong magpahinga doon. Sige po, salamat po, Inang. Agad naman kaming naglakad papasok sa isang maliit na kwarto. Sakto lang ang laki nun. May isang papag at may isang aparador na may salamin sa gilid. Sa mga oras na yon, Sir Jupiter, nagbago ang paningin ko sa asawa ko. Hindi ko kasi akalaing may hindi pa pala siya sinasabi sa akin. Hindi ako mapakali kung ano yun, kaya sobrang bigat ng dibdib ko noon habang nakaupo sa papag at nakatingin sa kanya. Ano bang dapat kong malaman, Adon? Ano bang sinasabi ng nanay mo? Anak, nasa labas si Ligaya. Hinahanap ka. Ligaya? Buhay si Ligaya, Nay? Oo, iyo. Yan sana ang sasabihin ko sa'yo kanina. Kayo na po muna ang bahala kay Marisa. Mahal, babalik agad ako. Kailangan ko lang kausapin si Ligaya. Teka, sino si Ligaya, Ador? Ador! Ador! Hayaan mo muna siya, Iya. Kailangan nilang magkausap ni Ligaya. Sino po ba si Ligaya? Pakiusap po, sabihin niyo pa sa akin kung sino siya. Si Ador lang ang makakasagot niyan, Marisa. Ayaw kong pangunahan ang anak ko. Sobrang sikip ng dibdib ko habang iniisip kong may ibang babaeng kasama ang asawa ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Parang may kung anong puwersang nagtulak sa akin para tumayo at sumunod. Hindi ko kayang manatili roon na walang kasiguraduhan na parang ako lang ang walang alam sa sarili kong asawa. Paglabas ko ng pinto, agad kong nilibot ng tingin ang buong bakuran. Medyo madilim na dahil lumulubog na ang araw at walang mga poste ng ilaw sa labas. Kaya mas lalo akong kinabahan at nanginginig ang kamay ko sa galit at sakit habang iniisip ang posibleng ginagawa ng asawa ko kasama ang babaeng nagngangalang Ligaya. Hindi magagawa sa akin yun ni Ador. Mahal niya ako. Nangako siya sa harap ng Diyos na hindi niya ako pagtataksilan. Iha, pumasok ka na rito sa loob. Hindi ka pwedeng manatili sa labas. Kumakagat na ang dilim. Hihintayin ko pong makauwi si Ador. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Opo, mahal na mahal ko po siya. Pasensya ka na sa naging reaksyon ko kanina. Nagulat lang talaga ako. Pero kung sino man ang mamahalin ng anak ko, wala akong magagawa. Ayaw ko lang siyang masaktan at mapahamak. Hindi ko po sasaktan ang anak niyo, Aling Garing. Mahal na mahal ko po si Ador. Gaano mo ba siya kamahal, Iya? Kaya mo bang tanggapin ang lahat sa kanya? Marisa? Mahal, saan ka nang galing? Sino ba si Ligaya? Magkasama ba kayo? Anong ginawa niyo? Sagutin mo ako, may relasyon ba kayo ng babae Mahal, yun? kumalma ka nga. Wala kaming relasyon ni Ligaya. Basta mamaya ko na lang papaliwanag sa'yo. Pumasok na muna tayo sa bahay. Hindi ko pa lubos maintindihan noon, Sir Jupiter, kung ano ang nangyayari. Para bang may kinakatakutan si Ador noon. Pero hindi ko naisip pa yun dahil mas nangingibabaw sa akin ang kagustuhang malaman ang totoo tungkol sa namamagitan sa kanila ni Ligaya. Pagpasok namin, pinaupo niya ako sa upuan. Magsasalita na sana ako ngunit napatigil ako nang may kumatok sa pinto at narinig ko ang boses ng matandang lalaki. Correct, dito na ako. Buksan mo itong pinto. Ako na pa mabubukas, Nay. Sige, anak. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga oras na yon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad ang matandang lalaki na tansya ko ay mahigit 80 anyos na. Payat ang pangangatawan, bahagyang nakayuko ang likod. May malalalim na guhit ng kulubot sa kanyang mukha at maputi na ang kanyang buhok na halos manipis na sa tuktok. Apo, nagbalik ka. Lo, namiss na po kita, sobra. Ang tagal mong nawala, iyo. Oh, kumusta ka na? Ayos lang naman po. Teka, may kasama ka. Sino siya, iyo? Asawa ko po. Asawa?
Halatang nagulat si Lolo Gusting sa sinabi ni Ador at lumapit ito sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, katulad ng ginawa ng ina ni Ador. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili sa kaba. Ang buong akala ko talaga alam na ng pamilya ni Ador na kasal na kami, na may asawa na siya pero nagsinungaling pala sa akin ang asawa ko. Ginulat mo naman kami, iyo. Paano na ngayon si Ligaya? Ay, di ba may sumpaan kayo sa isa't isa? Lolo, hindi ko na po mahal si Ligaya. Si Marisa lang po ang mahal ko at bubuo po kami ng pamilya. Paano kayo makakabuo Kung hindi niyo po matanggap si Marisa, aalis na lang po kami dito. Ador, sandali lang po. Kumalma ka. Nag-aalala lang kami para sa iyo, anak. Paano kung magalit si Ricardo? Alam mo namang tuso yun. Hindi niya gugustuhin maagrabyado ang anak niya. Nag-usap na po kami ni Ligaya, Lo. Malinaw na ang lahat sa kanya na si Marisa ang mahal ko. At isa pa, ang tagal niyang nawala. Ano bang gusto niyong gawin ko? Na malugmok sa kalungkutan habang naghihintay sa kanya? Si Marisa, Lo. Siya ang dahilan kung bakit natuto akong bumangon ulit. Pero... Huwag po kayong mag-alala. Aalis kami bukas ng maaga. O siya, sige na. Tama na yan. Kumalma ka, Ador. Hindi kayo aalis dito, anak. Ang mabuti pa maghapunan na muna tayo. Ano ba yung dala mo, Amang? Ito, may dala akong palakang bukid. 10 piraso ito. Ay, tamang-tama. Sinabawang gulay ang niluto ko. Halina kayo. Kumain na. Siya, sige. Apo, halika na. Pasensya na. Tanggap na ba namin si Marisa? Kung saan ka masaya, doon kami. Salamat po, Lolo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin noon, Sir Jupiter. Gulong-gulo ang isip ko at sobrang sikip ng dibdib ko nang malaman kong may nakaraan pala ang asawa ko at si Ligaya. Pero masaya naman ako kahit papaano nang marinig kong ako na ang mahal niya at ipinaglaban pa niya ako sa pamilya niya. Pagkaupo namin sa mesa, napatitig naman ako sa mga palaka. Hilaw yun at hindi man lang niluto. Napalunok ako noon at nandiri ng kainin nila ito. Umiwas na lamang ako ng tingin noon tsaka nagsandok ng sabaw. Napangiwi naman ako sa tabang ng sabaw at hindi ko maiwasang magreklamo kay Ador. Ador, wala ba kayong asin? Wala, mahal. Lahat kami dito hindi gumagamit ng asin. Pasensya na. Sige lang, kaya ko namang mag-adjust. Salamat, mahal. Ganun na ba talaga ang lahi nila? Takot ma-dialysis? Parang sobra naman yata. Ay, bahala na. Kailangan kong makisama. Tinis ko na lang ang lasa ng sabaw nun. Ang importante, malagyan ng laman ng tiyan ko kaysa magutom. Nalasahan ko pa rin ang gulay kahit na walang rekado kundi kamatis lang. Pagkatapos namin kumain, tutulong sana ako sa pagliligpit pero pinagbawalan ako ng nanay niya dahil bawal daw yun sa kanilang paniniwala. Kaya nagpaalam na kami sa isa't isa para magpahinga at pumasok na sa kwarto. Hindi ko naman kinibo si Ador noon at tahimik ko na lang iniyak ang lahat dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling sa akin at naramdaman ko na lang ang yakap niya sa likuran ko. Mahal, patawarin mo sana ako kung hindi ko nasabi sa'yo ang totoo. Pero wala naman talaga akong alam na nagbalik si Ligaya. Ilang taon din siyang nawala, kaya nagulat na lang ako sa ibinalita ni Inay. Bakit ka nagtago ng sikreto sa akin? Di ba nagsumpaan tayo na magiging tapat ka sa akin, Ador? Bakit mo nilihim sa akin ang totoo? Mahal, hindi ko naman ililihim eh. Sasabihin ko naman sa'yo ang totoo. Hindi mo pa sasabihin sa akin kung hindi sinabi ng nanay mo. Kaya huwag ka na magsinungaling pa, Ador. Akala ko hindi mo magagawa sa akin yun. Ang buong akala ko ako lang ang babae sa buhay mo. Mahal, hindi man ikaw ang nauna. Ikaw naman ang pinakasalan ko. Sana naman maging sapat na yun para patunayan sa'yo na ikaw na ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Pero paano kung hindi siya nawala? Pakakasalan mo rin naman siya, di ba? Mahal, hindi mo na dapat inuungkat ang nakaraan eh. Nakaraan na yun at kung papipiliin man ako, pipiliin ko pa rin siyang mawala. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ang pagdating mo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Marisa. Wala ka na bang ibang itinatago sa akin, Ador? Mahal, huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Hindi kita lolokohin at mas lalong hindi kita iiwan. Pangako yan. Pero bakit kayo nakita kanina? Saan kayo galing, Ador? Nag-usap lang kami. Tinapos ko na ang lahat sa amin.
Nilinaw ko sa kanya na ikaw lang talaga at wala nang pag-asa pang magkabalikan kami. Ikaw lang ang mahal ko, Marisa. Ikaw lang mahal. Ewan ko ba, Sir Jupiter, pero sa kabila ng sinabi niya, may pag-aalinlangan pa rin ako. Pakiramdam ko kasi nun may tinatago pa siya. Hindi niya masagot agad ang tanong ko kaya hindi ko maiwasang magduda. Hindi ko maiwasang isipin kung ano pa ba ang tinatago ng asawa ko sa akin. Pero sa kabilang banda, napaisip naman ako na tama naman talaga siya. Hindi ko na dapat pang inuungkat ang nakaraan. Pero hindi ko naman din masisisi ang sarili ko na mag-isip ng masama kanina, lalo na't magkasama sila. At habang nag-iisip ako noon, hindi ko naman namalayang nakatulog na pala ako hanggang sa nagising na lang ako bandang madaling araw nang may marinig akong pag-angil sa labas. Ano yun, Ador? Nasa si Ador? Pag-angil ba yun ng mabangis na hayop? Napakunot-no ako noon nang makitang wala si Ador sa tabi ko. Hindi din ako sigurado kung saan nanggaling ang pag-angil na yun kaya dahan-dahan akong naglakad sa madilim na sala. Hanggat maaari, ayokong makagawa ng ingay dahil alam kong tulog na ang nanay at lolo ni Ador. Hanggang sa nakita kong may mga aninong nasa bintana at dahan-dahan akong sumilip kasabay ang pagkabog ng aking dibdib. Nagulantang naman ako nang makita ko si Ador kasama ang kanyang ina at lolo na nilalapa ang laman loob ng baboy ramo sa bakuran. Nakakatakot ang itsura nila, Sir Jupiter. Itim ang kanilang mga mata, matutulis ang pangil. May mahabang buntot pa ito at matutulis na kuko. Aswang! Aswang! Halimaw! Marisa! Aswang si Ador! Aswang sila! Diyos ko! Marisa, mahal. Hayaan mo ko magpaliwanag. Huwag kang matakot sa amin. Nakikiusap ako. Buksan mo to. Huwag matakot sa inyo! Paano kung hindi matatakot eh? Halimaw kayo! Halimaw! Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba kaya mong tanggapin kung sino ako? Kaya kitang tanggapin, Ador! Kaya kitang patawarin sa pagkakamali mo! Pero paano kung matatanggap yung pagiging halimaw mo? Aswang kayo! At kahit anong oras pwede niyo akong patayin! Siguro ngayon ang plano niyo, ang patayin ako! Hindi totoo yan, Marisa. Hindi kami kumakain ng laman ng tao. Anong hindi? Sinungaling! Aswang kayo kaya hindi na maaalis sa inyong kumain ng laman ng tao. Kaya pala kanina, inaamoy ako ng nanay at lolo mo. Aba, kung balak ka pa namin kainin, eh di sana'y kanina pa, Marisa. Pero hindi kami katulad ng aswang na iniisip mo. Hindi kami katulad ng mga itim na aswang. Marisa, buksan mo na tong pinto. Nakikiusap ako sa'yo. Maniwala ka sa amin. Hayaan niyo na akong umalis, pakiusap! Ayoko pang mamatay, Ador! Tingin mo ba talaga papatay kita, Marisa? Kung ganyan ang iniisip mo, mas mabuti wala na kitang mamatay. Iyo, anak, anong ginagawa mo? Bitawan mo yung kutsilyo, ano? Kung mawawala lang naman si Marisa sa akin, mas mabuti nang mawala na din ako. Pagod na din ako maging halimaw. Pagod na ako, ina. Ador! Wag! Hindi na ako nakapagpigil, Sir Jupiter. Agad kong binuksan ang pinto para pigilan si Ador sa gagawin niya. Sa mga oras na yon, mas nangibabaw sa akin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko din kayang mawala sa kanya, kaya humagulgul na lamang ako ng iyak noon dahil sa inis ko sa sarili ko. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako kaysa gawin mo yan sa sarili mo, Ador! Marisa, mahal mo talaga ako. Hindi kita kayang tiisin. Kahit pa nalaman ko ang totoo, asawa pa rin kita, Ador. Mahal, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung itinago ko ang totoo sa'yo. Tatakot lang ako na baka hindi mo ako matanggap dahil aswang ako. Pero maniwala ka, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Marisa. Mahal na mahal din kita, Ador. Mahigpit kaming nagyakapan sa mga oras na yun, Sir Jupiter. Sa totoo lang, hindi naging madali sa akin na tanggapin ang lahat. Pero mas hindi madali sa akin na talikuran ng lalaking pinakasalan ko dahil lang nalaman ko ang tunay niyang pagkatao.
Kaya pala takot ka sa bawang. Hindi ka kumakain ng pagkain may bawang at asin. Ang buong akala ko allergic ka lang at health conscious ka. Kaya pala takot sa yung baboy ramo. Ang galing mong magpanggap, Ador. Kuwang-kuha mong tiwala namin ni nanay. Mahal, wala akong masamang intensyon sa inyo ng nanay mo. Itinago ko lang yun dahil mahal kita. Sobrang mahal kita, Marisa. Kahit pa magkaiba tayo ng pagkatao. Pero Ador, paano mo masisiguro sa akin na hindi mo ako sasaktan? Na hindi mo masasaktan ang magiging mga anak natin? Eto, mahal. Ang kwintas sa suot ko ang nagsilbing kontrol ko. Inaalis ito ang pagkatakam ko sa laman ng tao. Bukod pa doon, nasanay na din akong hayop lang ang kinakain namin dito. Pero di ba nangihina kayo kapag hindi kayo kumakain ng laman ng tao? Tama ka. Pero dahil sa kwintas nito, lumalakas ako kahit papano. May kwintas din si Lolo at Inang Karing na ipinamana ng ama ni Lolo sa amin. Ang ama ni Lolo ang pinuno ng mga puting aswang na piniling mamuhay ng payapa at manggamot. Pero ngayon wala na siya. Sinunod namin ang kagustuhan ng aking ama. Ang prinsipyo niya ay mapanatiling mabuti at busilak ang puso namin kahit siya'y namayapa na. At kahit kailan, hindi namin dudungisan ng dugo ng tao ang aming mga kamay. Kaya wala kang dapat katakutan, Iha. Ang inaalala ko lang ngayon ay si Ligaya. Baka dumating siya sa punto na tumiwalag siya sa napagkasunduan ng ating lahi. Dahil lang sa pagtalikod mo sa kanya, Ador. Ipinaglalaban ko lang po ang taong mahal ko, Nay. Naiintindihan kita, anak. Nagmahal ka lang at kita ko sa inyong dalawa ang tunay at wagas sa pagmamahal. Ngayon lang po ako nagmahal ng ganito, Aling Karing. Sa anak niyo lang. Inang ang itawag mo sa akin, Iha. Sige po, Inang. Iha, ngayon lang din nagmahal ng tao ang anak ko. Tama ba ako, Ador? Opo, Inang. Tama po kayo. Ador, kung maaari, wag na kayong magtagal pa rito. Sa tingin ko kasi, hindi kayang tanggapin ni Ligayang nangyari. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Lalo na't labag ang pag-iibigan niyo ni Marisa sa mata ng ibang aswang na nandito sa ating baryo. Aalis na po kami sa susunod na araw, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sa ngayon, gusto ko po muna kayong makasama pa ng matagal. Salamat, anak. O siya, mabuti pa'y magpahinga na kayo. Nagsisimula na namang magganap ng pagkain ng kasamahan naming aswang. Kayo po ba? Magpapahinga na rin kami dahil busog na kami. Sige na, magpahinga na rin kayo. Sige po, Nay. Tara na, mahal. Magpahinga na tayo. Tumangulang ako noon kay Ador at huminga ng malalim. Sobrang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko noon. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko alam kung makakatulong pa ba ako sa sitwasyon ko noon. Para ba kasing hindi pa nagsisink in sa utak ko ang nangyari. Ang hirap isipin na ako lang ang nag-iisang tao sa baryong yun. Pero iniisip ko din naman na wala akong dapat ikatakot dahil kasama ko naman ang asawa ko at mababait na aswang sila. Bigla namang sumagi sa isipan ko si nanay. Nakalimutan kong tawagan siya tulad ng pinangako ko sa kanya. Agad kong kinuha ang cellphone at napakunot noo ako nang makita kong walang signal. Naku, paano ko kaya tatawagan si nanay nito? Oh, bakit, mahal? Nangako ako kay nanay na tatawagan ko siya doon. Sigurado nag-aalala na yun sa akin ngayon. Mahal, kumalma ka. Kasama mo naman ako kaya wala siyang dapat ipag-alala. Oo nga, pero nangako ako sa kanya. Mahal, matulog ka na. Anong oras na? Sige na, wag mo nang isipin yan. Uuwi naman tayo doon sa susunod na buwan. O siya, sige. Huwag ka magpapalit ng anyo ha. Natatakot ako sa iyo eh. Oo na, sige na. Huwag kang matakot sa akin. Ako nga ang dapat matakot kapag iniwan mo ako eh. Sus, kung hindi lang kita mahal at kung hindi lang talaga kita asawa, hindi kita pagbubuksan ng pinto no. Lalayas talaga ako sa baryong to. Pero mahal mo ako, kaya wala ka nang magagawa. Siyempre, nagsumpaan tayo sa harap ng Diyos na pipiliin natin ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Basta pangako mo sa akin ha, wala ka ng sikretong tinatago ha. Oo, mahal. Pangako. Sige na, matulog na tayo. Ipinikit ko na naman ang aking mga mata noon hanggang sa dalawin ako ng antok at nakatulog naman ako ng matiwasay nung gabing yon. Hanggang sa nagising na lamang ako kinabukasan dahil sa boses ni Ador na gumising sa akin. Mahal, mag-almusal na tayo. Gising na.
Oo, eto na. Gising na. Ipinagluto ka na ninang ng saging at kamote para naman makakain ka ng maayos. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Tiniis ko lang yung pagkain kagabi. Ay, pasensya na mahal ha. Okay lang. Sige na, tara na. Baka hinihintay na tayo ni Inang. Sige, tara na. Mabuti naman at gising ka na, Marisa. Magandang umaga po, Inang. Magandang umaga din sa'yo. Halika na, kumain na tayo. Pinagluto kita ng saging at kamote. Wow, salamat po, Inang. Walang anuman. Welcome na welcome ka rito sa pamilya namin, Iha. Walang mapaglagyan ang tuwa ko noon, Sir Jupiter. Sa kabilang kasi ng nalaman ko tungkol sa tunay nilang pagkatao, nang ibabaw pa rin ang respeto ko kay Inang Karing bilang ina ng asawa ko, pati na din kay Lolo Gusting. Oh, Amang, kumain na tayo. Sumabay ka na dito. Nagluto ka pala ng saging at kamote. Ay mabuti naman ka rin. Bumabawi lang ako sa manugang ko, Amang. Ay aba, ay magandang simula yan ka rin. Masay po ako nakikita naging malapit ang loob niyo kay Marisa, Inang. Siyempre, nakita ko kung gaano kanya kamahal at tanggap niya ang buo mong pagkatao kahit na isa ka pang aswang. Siyempre naman po, Inang. Nagsumpaan po kaming dalawa ni Ador na magmamahalan kami habang buhay. Masaya kaming kumakain noon, Sir Jupiter, habang napagkukwentuhan namin ang buhay namin sa syudad ni Ador. Hanggang sa narinig ko ang boses ng lalaki sa labas habang kumakatok ito sa pinto. Ador! Ador! Si Ricardo. Alam na siguro niya, Ador. Harapin ko po siya, Lolo. Dito lang po kayo. Mahal. Huwag kang mag-alala, mahal. Dito ka lang. Hinalikan ako ni Ador sa noo bago sa lumabas ng bahay. Hindi naman ako mapakali noon, Sir Jupiter. Kabado talaga ako sobra dahil narinig ko na ang lalaking yan ay ama ni Ligaya. Hanggang sa naglakad ako papalapit sa pinto para silipin si Ador habang kausap niya ang lalaki. Rinig na rinig ko naman ang usapan nila, talatang galit na galit ang lalaki sa kanya. Alam mo ba ang pinagdaanan ng anak ko, ha? Ilang taong ka din diyang hinintay, Ador. Tapos malalaman ko lang na ipinagpalit mo siya sa isang tao. Kalapastanganan ang ginawa mo. Hindi ko naman po kasi alam na buhay pa si Ligaya. Buong akala ko po ay patay na siya. Buhay siya, Ador. Buhay na buhay ang anak ko. Bakit parang gusto mo na lang siyang mamatay, ha? Dahil ba sa babaeng yon? Hindi lang siya basta babae, Tiyo. Asawa ko siya. Kahit kailan, hindi pwedeng magkaisa ang tao at aswang. Hindi mo siya pwedeng maging asawa dahil ang tao ay pagkain ng aswang. Pagkain? Di ba't ang sabi ni Pinuno noon, hindi tayo papatay ng tao? Pwes, handa akong labagin yun, Ador, para may paghiganti lang ang anak ko. Pero sa ngayon, bibigyan muna kita ng oras. Hanggang bukas ng gabi, kapag hindi mo pinakasalan ang anak ko, magkakamatayan tayo. Saglit na natigil ang paghinga ko noon dahil sa kaba, Sir Jupiter. Kita ko ang tensyon sa pagitan ni Ador at ng maedad na lalaki. Dominante ang aura at nakakatakot ang mukha. Gustuhin ko mang lumabas noon, alam kong magagalit si Ador sa akin, kaya nanatili muna ako sa kinatatayuan ko habang naghihintay sa mangyayari. Hanggang sa nakita kong tumalikod na ang lalaki at naglakad palayo kay Ador. Ador! Tuso talaga ang Ricardo na yan. Hindi kanya pwedeng pilitin na ipakasal sa anak niya. Ang anak niya ang unang nag-iwan. At balita ko ba, sumama si Ligaya sa ibang lalaki, kaya nawala ng ilang taon. Tapos babalik siya at manggugulo sa relasyon ninyong dalawa. Kung kailan ka masaya, ang lakas talaga ng loob nila. Binantaan niyang buhay natin, Adon. Anong gagawin natin ngayon, mahal? Ayoko mapunta ka sa babaeng yun. Hindi nila ako masisindak. Magkakamatayan muna kami bago kanila masaktan, Marisa. Adon, kakayanin mo kaya sila? Ipinanganak ako mula sa lahi ng Pinuno ng aswang. Kaya hindi nila ako pwedeng tapakan lang basta-basta.
Buhay ko to. Desisyon ko to. Hindi nila ako pwedeng pikutin. Akala ko ba malinaw na sa babaeng yun yung wala na kayo? Bakit pinipilit ka pa rin ng tatay niya? Hindi ko alam. Kailangan kong makausap ulit si Ligaya. Huwag na, Ador. Ayoko magkausap pa kayo ulit ng babaeng yun. Pero gusto ko lang ipaalala sa kanyang usapan namin. Ador, hayaan mo na. Mabuti pa umuwi na tayo bukas ng umaga. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako nagpunta pa rito. Patawarin mo ako, Marisa. Patawarin mo ako. Inaalala ko lang kayo, Ador. Paano kung isama na lang natin si Inang at Lolo sa syudad? Total nakakotse naman tayo, di ba? Pero mahihirapan silang itago ang pagiging aswang nila sa syudad. Masyadong maraming tao doon. Baka hindi kayanin ng kwintas na pigilan ang pagkagutom nila sa tao. Kung ikaw nga na kaya mo eh. Tsaka likas na mabubuti ang puso ninyo kaya alam kong mas mangingibabaw pa rin sa inyo ang paggawa ng tama. Ayos lang ba yun sa inyo, Ina? Para naman maalagaan ka kuya doon. Tsaka pwede naman kayong manatili lang sa loob ng bahay. Ako na ang bahala sa pangangailangan nyo. Pero hindi ko yata kayang iwan ang bahay na kinalakihan iyo. Dito siguro ako mamamatay. Lolo, mas importante ang kaligtasan ninyo. Lalo na't may plano silang tumiwalag sa batas ni Pinuno noon. Kung gusto nila ng patayan, handa ako. Matanda na ako, kaya hindi na ako natatakot mamatay. Oh, ano yun? Napatigil kami sa pag-uusap nang marinig namin ang kalabog sa likuran ng kusina at nakita naming nahulog ang planggana at kawali na nakasabit doon. Nagkatinginan naman si Ador at Inang Karinon. Mukhang may sumilip sa atin kanina, Inang. Narinig kaya niya ang usapan natin? Hindi ko alam. Pero kung ano man ang mangyari bukas, gagawin ko ang lahat, maprotektahan ko lang kayo. Sa ngayon, mahal, huwag kang lalabas ng bahay, ha? Dito ka lang. Hindi ko alam ang tumatakbo sa isip ni Joe Ricardo. Kaya kailangan kitang ingatan. Oo, mahal. Ayoko din namang lumabas eh. Ayokong pinagtitinginan ako ng mga kapitbahay niyo. May ilan sa kanila ang kakambi natin. May ilan din ang kaaway. Pero hindi natin alam kung sino ang tunay at mapagkakatiwalaan. Apo, unahin mo ang asawa at tinang mo. Huwag mo na akong itindim pa. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko po kayo pababayaan, Lolo. Napangiti naman ako nang makita ko kung gaano kamahal ni Ador si Lolo Gusting. Doon ko naisip na kahit aswang si Ador, mas may puso pa siya sa ibang mga taong nakilala ko. Hindi pa rin ako nagsisisi na minahal ko siya at pinakasalan. Mahal, ayos ka lang ba? Oo naman. Nag-aalala lang ako sa sinabi ng tatay ni Ligaya kanina. Paano kung susugurin nila tayo rito? Kaya nga iiwas tayo sa gulo eh. Aalis tayo bukas ng umaga. Sige, mahal. Ay siya nga pala, pupunta muna ako sa gubat mamaya para kumuha ng palakang bukid. Para may makain tayo mamaya ka rin. Sasamahan ko na po kayo, Lo. Wag na po. Bantayan mo na lang ang asawa mo dito. Sa totoo lang po, nakakabinging katahimikan dito eh. Ibang-iba sa syudad pero kahit gustuin ko maglakad-lakad sa labas, natatakot ako. Kung gusto mo, sasamahan na lang kita para sigurado akong ligtas ka. Hindi ako papayag na may manakit sa'yo dito kahit na si Tio Ricardo pa yan. Talaga? Ador, pwede bang samahan mo akong maghanap ng signal? Tatawagan ko lang si nanay para naman mapanatag ang loob niya rito. Hindi kasi nakakatulog ng maayos kapag nag-aalala sa akin eh. Sige Marisa, sasamahan kita. Naglakad kami palabas ng bahay at hindi ko na pinansin pa ang mga matang nakasunod sa amin. Ramdam ko ang kaba sa bawat hakbang, pero mas pinili kong kumapit sa kamay ni Ador. Nang makarating kami sa gilid ng kakahuyan, agad akong naghanap ng signal. Sandali lang, Ador. Para may isang bar dito. Ayan. Hello, Marisa. Ikaw ba yan? Nay, ako nga. Ay, salamat naman sa Diyos at tumawag ka na. Alam mo bang hindi ako makatulog ng maayos kakaisip sa iyong bata ka? Alam ko naman po yun, Nay. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako tumawag. Wala kasing signal dito pero ayos lang po ako rito. Ay, mabuti naman kung ganon. Kumusta naman ang pamilya ni Ador? Maayos bang pakikitungo nila sa'yo? Oo naman po, Nay. Sobrang swerte ko nga po sa kanila. Mabuti naman kung ganon, anak. Eh, kailan ba kayo uuwi dito? Sa susunod na buwan siguro, Nay. Sa ngayon, ini-enjoy ko muna yung pananatili namin dito. Matagal ding nangulila si Ador sa pamilya niya. Oo nga, anak. Ako nga din eh. Nangungulila ako sa'yo, Marisa. Nay, wag na po kayong malungkot.
Magkikita po ulit tayo. Madali lang ang araw. Oo na. O, mag-iingat ka dyan, ha? Opo, Nay. O siya, sige na po, Nay, ha? Babalik na po kami sa loob ng bahay. O siya, sige. Tumawag ka ulit pag bakante ka at may signal ka. Mag-iingat ka. Opo, Nay. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Hindi ko napigilan ang mapangiti habang naririnig ang boses ni nanay. Para bang kahit sandali nawala ang lahat ng takot ko. Hindi ko na sinabi sa kanya ang totoong nangyari dahil alam kong hindi niya matatanggap ang mundong ginagalawan ko ngayon. Pagkababa ng tawag, lumapit ako kay Ador at niyaya ko na siyang umuwi na dahil hindi din ako komportable sa paligid. Tara na, Ador. Masama ang pakiramdam ko eh. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Meron nga. Alam kong ikaw yan, Ligaya. Lumabas ka na. Kilalang kilala mo talaga ako, Ador, ha? Alam na alam mo talagang amoy ko, mahal ko. Napatigil naman ako nang biglang sumulpot ang isang babaeng mahaba ang buhok, morena at hindi maikakailang maganda. Pero mas maipagmamalaki pa ang itsura ko ikumpara sa kanya. Humigting talaga ang tenga ko noon sa sinabi niya pero pinanatili kong kalmado ang sarili ko. Hanggat maaari, ayokong bigyan ng sakit ng ulo si Ador. Ano bang pinagsasasabi mo? Tumahimik ka, Ligaya. Tapos na tayo kaya pwede bang tigilan mo ako? Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng babaeng yan. Alam mo ba kung anong ginagawa namin ni Ador noon? Sobrang saya namin noon. Mahal na mahal ako ng asawa mo, Marisa. Kung ano man ang nangyari sa inyo noon, wala na akong pakialam doon. Huwag mo lang ungkatin pang nakaraan, Ligaya. At bakit naman hindi, Aber? Dahil nakakaawa ka kasing pakinggan. Kumakapit sa nakaraan na hindi na maibabalik pa. In short, basura. Walang hiyak. Ligaya, tama na. Tigilan mo na kami. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik pa sa'yo. Pagsisisihan mong ginawa mo sa akin, Ador. Mamatay man ako, Ligaya. Wala akong pagsisisihan. Mahal, halika na. Umuwi na tayo. Iniwan namin si Ligaya na nakatayo doon sa kakahuyan. Buti na lang mahaba ang pasensya ko noon at ang babaeng kagaya niya ay hindi na dapat patulan pa. Pagdating namin sa bahay noon, sinalubong naman kami ni Inang Karing at hindi ko napigilan ang sarili ko na magsalita tungkol kay Ligaya sa ginawa niya kanina. Bakit ganyan ang itsura mo, Iya? May nangyari ba? Nagkita po kami ni Ligaya. Ano bang ginawa sa'yo ng babaeng yun, Iya? Sabihin mo sa akin. Nay, huwag niyo na pong tanungin pa si Marisa. Mas lalo nang iinit ang ulo niyan eh. Gusto kong malaman, anak. Hayaan mo na para gumaan naman ang loob niya. Okay lang, mahal. Hayaan mo munang mailabas kung galit ko sa babaeng yun. Oo na. Sige na. Sasamahan ko na si Lolo sa gubat ha. Dito na muna kayo. Sige, mahal. Mag-iingat ka. Pagkaalis niya, doon nga ikinuwento ko ang nangyari kanina sa kakahuyan at natawa naman si Inang Karing sa paraan ng pagkwento ko sa kanya dahil inilabas ko talaga ang inis ko sa mga oras na yun. Hanggang sa sumapit ang gabi, tinulungan ko si Inang Karing sa paghahanda ng hapunan. Unti-unti ngang naging malapit ang loob ko sa kanya noon sa kabila ng pag-aalala sa banta ng ama ni Ligaya. Bakit wala pa sina Ador at Lolo Gusting? Madilim na po sa labas, Inang. Oo nga. Nag-aalala na ako. Pakiramdam ko may nangyaring masama. Susundan ko po sila, Inang. Iba din po ang kutob ko eh. Sandali, lilipad tayo. Po? Nagulantang ako noon at nanlaki talaga ng sobrang mga mata ko nang makitang tinubuan ng malapad na pakpak si Inang Karing. Naging kulubot at itim ang kanyang balat. Maitim ang kanyang mga mata. Matutulis ang kanyang mga pangil at kuko kaya napaatras ako sa takot. Nang! Sandali! Ang Diyos ko! Lumilipad nga ako! Ang Diyos ko, baka mahulog ako! Akong bahala sa'yo, Marisa. Nasa na kaya sila? Sinasabi ko na nga ba?
Ang mga hangal na aswang na yan! Kumanda kayo sa akin! Teka! Inang Karing! Ah! Napasigaw ako noon at parang bumaba ang laman loob ko nang bumaba si Inang Karing sa lupa at inilagay niya ako sa likuran ng damuhan bago lumapit ulit. Rinig na rinig ko ang pag-ungol ng mga halimaw noon kaya nataranta ako at natakot. Humanap ako ng kahoy na pwedeng gawing pamalo pero napangunahan ako ng takot ko, Sir Jupiter. Napatulala na lamang ako nang makitang nagpatayan ang mga halimaw sa gitna ng gubat. Ador! Mamamatay ka na! Sige! Patayin mo yan, Ador! Hindi nila tayo mapag-iwalay, Marisa! Hindi! Heto ba? Sunod-sunod ang atake ni Ador sa aswang na kalaban niya at napahiyaw naman ito sa sakit. Lumapit naman ako para tulungan siya at hinampas ko ng ilang beses ang katawan ng aswang gamit ang pamalong kahoy hanggang sa bumulagta. Sa unahan naman nakita ko si Inang Karing na nakikipaglaban sa aswang hanggang sa mapatay niya ito. Ngunit nanlaki naman ang mga mata namin pareho nang makitang duguan si Lolo Gusting at wala ng buhay. Lolo Gusting! Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Hindi, Lolo Gusting! Gumising kayo! Hindi niyo ako pwedeng iwan mo! Amang! Amang! Sobrang sakit isipin na natagpuan naming wala ng buhay si Lolo Gusting. Pinatay siya ng walang awang aswang. Pinatay siya ng walang awa ng aswang na umatake sa kanya. Rinig ko noon ang paghagulgol ni Inang Karing at Ador. Amang! Gumising ka! Magbabayad sila sa akin! Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa'yo, Lolo! Kumulubot ang kanyang katawan, Ador. Parang nagiging kahoy. Oh, Diyos ko! Umihiwalay na ang kaluluwa ni Lolo sa katawan niya, Marisa. Sobrang sakit! Ador, tayo na. Baka may mga aswang pa umatake sa atin dito. Mga traidor! Kalapastagan na ito sa aming lahi! Isang malakas na ungol ang kumawala sa bibig ni Ador dahil sa magkahalong galit at sakit. Magkahalong emosyon din ang nararamdaman ko sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Sobrang nasaktan din ako sa nangyari sa mga oras na yon dahil kahit papaano, naging malapit na ang loob ko kay Lolo Gusting at kung kailan naging mas malapit ang loob namin sa isa't isa, tsaka pa siya nawala. Pagka-uwi namin sa bahay noon, inihiga nila ang walang buhay na katawan ni Lolo Gusting. Kinilabutan naman ako noon sa ginawa nila. Pinahiran ni Inang Karing ng langis ang buo niyang katawan. Doon ko mas napatunayan na malaki ang pinagkaiba ng buhay ng aswang sa ordinaryong tao. Magbabayad silang lahat. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo, Lolo. Kahit pa ikamatay ko. Mahal, kumalma ka nga. Huwag ka magpadala sa galit mo. Ano bang gusto mong maramdaman ko? Namatay ang lolo ko. Pinatay siya ng mga walang awa. Kalapastaganan ang ginawa nila, Marisa. Pero sigurado akong kung nabubuhay lang ang lolo mo, hindi niya gugustuhin na lamunin ka ng galit mo, Ador. Buong buhay ko, si Tatay Gusting ang kasama ko. Kaya hindi ako makapapayag na basta gano'n na lang nila ang kuning ng buhay niya. Hindi mo masisisi si Ador, Marisa. Kung gusto nila ng patayan, pagbibigyan namin sila. Doon na ako nakaramdam ng sobrang takot at alam kong wala akong karapatan para i-question sila sa nararamdaman nila. Buong gabi ding hindi sila natulog noon habang nagbabantay sa walang buhay na katawan ni Lolo Gusting. Hanggang sa pagsikat ng araw nakita kong binubuhat ni Ador ang katawan ni Lolo Gusting palabas at sinabuyan ng langis habang si Inang Karing naman hawak ang isang libro. May mga binabanggit siyang salitang hindi ko maintindihan. Hanggang sa sinindihan na ni Ador ang bangkay at umaapoy ito na malakas, doon ko nasaksihan kung paano isinagawa ang ritual ng aswang kapag namamatay ito. Mahal, ganyan pala sa inyo kapag namatay ang aswang.
Sinusunog? Oo, mahal. Pinaniniwalaan namin na ang isang aswang na namatay ay maaaring bumalik bilang mas mapanganib na nilalang o espiritu. Kaya sinusunog ang bangkay upang tuluyang maputol ang kanyang kapangyarihan at maiwasan ang pagbabalik. Dahil kung magbalik man siya, hindi na siya si Lolo Gusting na nakilala namin. Pwedeng maagaw ng demonyo ang kaluluwa niya. Kaya dapat sunugin ito para makapagpahinga siya ng mapayapa sa kabilang buhay. Ano naman yung mga salitang inuusal ni Inang Mahal? Isang pagdarasal para makapagpahinga ng payapa ang kaluluwa ni Lolo Gusting. Ngayon, naiintindihan ko na kung anong ginagawa niyong ritual. Mahal, kailangan mo nang umuwi. Ayoko nang madamay ka pa sa gulo namin. Patawarin mo ako, pero maghihiganti ako. Ipaghihiganti ko si Lolo. Alam kong may kinalaman ang ama ni Ligaya dito. At alam kong sa mga oras na to, naghahanda na sila para mamayang gabi sa pagpatay sa akin. Tulad ng banta niya sa akin. Mahal, huwag ka naman ganyan. Ayoko mahiwalay sa iyo. Asawa mo ako, kaya kung saan ka, dun din ako. Pero madadamay kita. Mapapahama ka, Marisa. Hindi ito ang buhay na ipinangako ko sa'yo. Naalala mo bang sumpa natin? Ha? Till death do us part. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin, Ador. Kamatayan lang. Kaya kung lalaban ka, lalaban din ako. Pinaramdam ko noon kay Ador ang pagiging asawa ko. Gusto kong maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kahit pa ikamatay ko, mamamatay akong nakayakap sa kanya. Mamamatay akong kasama siya. Dahil para sa akin yan ang tunay na kahulugan ng kasal. Magkasama sa hirap at ginhawa, sa buhay man o kamatayan. Natagpuan ko na lang ang aking sarili noon na nasa bisig ni Ador habang umiiyak. Hindi ko akalaing pagkatapos ng aming kasal, mararanasan ko ang sitwasyong ito kasalungat sa inaasahan ko noon. Ang inakala kong langit mala impyerno pala. Hindi mo sila kakayanin, Marisa. Mga aswang sila. Tao ka lang kaya kailangan mong magtago. Itatago kita. Kung gusto mong manatili dito, kailangan mong ipangako sa akin na magiging ligtas ka. Ador, sasama ako sa'yo. Lalaban din ako. Lalabanan ko sila. Marisa, hindi mo sila kakayanin. Mapapatay ka nila. Kaya pakiusap, makinig ka na lang. Sumunod ka na lang sa gusto ko. Sige. Basta ipangako mo sa akin na mabubuhay ka. Mabubuhay ka, Ador. Hindi siya nakapagsalita agad sa kahuminga ng malalim at niyakap ako ulit. Hinilikan niya ako sa noo at pakiramdam ko noon mawawalan na ako ng asawa. Iba na ang naisip ko noon at sobrang sikip ng dibdib ko sa mga oras na yun. Bahagya naman siyang ngumiti sa akin at saka nagsalita. Gagawin ko ang lahat para mabuhay, Marisa. Mabubuhay ako para sa'yo. Ipangako mo, Ador. Ipangako mo. Pag-ako, Wala nang bawian yan, ha, mahal? tulad ng sinabi ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para talunin ang demonyong yun. Ador, natatakot ako. Ayoko pong mawala ng asawa. Walang kahit anong sagot si Ador noon, Sir Jupiter. Tanging yakap lang ang nagawa niya sa akin sabay haplos sa ulo. Hindi ko naman siya masisisi dahil kahit ako hindi ko alam ang mangyayari sa hinaharap. Kaya sa ayaw at sa gusto ko kailangan kong maging handa sa posibilidad. Pagkatapos ng yakap na yun, niyaya na niya akong bumalik sa bahay at doon binuksan niya ang isang langis na nakalagay sa mesa at ipinahid sa katawan niya. Ano yan, mahal? Bakit pinapahid mo yan sa katawan mo? Ay, mas lumalakas ako dahil sa lana na to. Lumalabas yung tunay kong lakas. Ibig mong sabihin, mas nagiging delikado ka? Mas nagiging halimaw ka? Depende kung sino ang kaharap ko. Kita ko ang nag-aalab na galit sa mga mata ni Ador noon, Sir Jupiter. At sa mga oras na yun, napapikit mata na lamang ako habang nagdarasal na sana walang masamang mangyari sa amin ng asawa ko, pati na kay Inang Karing. Kung maaari, wala na sanang mangyayaring labanan. Nilapitan ako ni Inang Karing noon at hinawakan ang aking kamay. Kita ko ang pag-aalala sa mukha niya sa mga oras na yun.
Iha, alam kong nag-aalala ka sa asawa mo. Pero sana maintindihan mo ang nararamdaman niya. Kahit ako, ayokong mapahamak ang anak ko. Mas gugustuhin ko pang ako ang mamatay dahil matanda na ako. Pero wala na kaming ibang pagpipilian kundi lumaban. At gusto din namin mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Kaya sana, wag mong isipin na sinusuway ka ni Ador at hindi ka na niya mahal. Dahil kita ko kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa'yo. Napuno lang talaga ng galit ang puso niya, Marisa. Naiintindihan ko naman po, Inang. Gusto ko nga pong samahan siyang lumaban, Inang. Pero Marisa, ano bang laban mo sa mga tusong aswang na yon? Mas mahihirapan si Ador, Iha. Mas mabuti pang iligtas mo na lang ang sarili mo. Kung mamamatay man siya, mamamatay din ako. Mamamatay akong lumalaban din, Inang. Alam mo, Marisa, kung may anak lang kayo ni Ador, hindi mo maiisip ang bagay na yan. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni Inang Karing. Tama naman siya dahil kung may anak lang kami ni Ador, siyempre mas uunahin kong iligtas ang anak ko. Hindi siguro ako magiging ganoon katapang mag-isip. Tama po kayo, Inang. Siyempre hindi lang buhay ko nakasalalay kung sakali mang buntis ako. Ador! Nasaan ka na? Ano na ang desisyon mo? Hinihintay ko ang sagot mo! Ador! Napatigil kami sa pag-uusap nang marinig namin ang boses ng ama ni Ligaya sa labas ng bahay. Kasabay ng pagkabog ng puso ko, nagsalita si Ador sa harap namin. Walang iya ka talaga, Ricardo! Sige, haharapin kita ngayon! Mahal, sandali lang! Ador! Inang, mangako kayo sa akin na kahit anong mangyari, hindi kayo lalabas ng bahay. Mangako kayo sa akin ngayon, Inang! Pangako, Ador. Ador! Hindi na nga napigilan si Ador noon at agad na lumabas ng bahay upang harapin si Ricardo. Hindi ko lang talaga lubos maintindihan kung bakit pinipilit pa ng lalaking yon ang anak niya kay Ador kung alam naman niyang may asawa na ito. Ano ba ang makukuha niya sa asawa ko? Pilit kong pinapakalma ang aking sarili noon, Sir Jupiter. Nanginginig ang aking mga kamay na lumapit sa pinto at naramdaman ko na lang ang paghawak ni Inang Taring sa balikat ko habang nakasilip kami sa labas at pinapakinggan ang usapan ni Ador at ng ama ni Ligaya. Ador, alam mo kung gaano kalakas ang lahi na mabubuo nyo kung sakaling bubuo kayo ng pamilya ni Ligaya. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ko kayang ipilit ang sarili ko kay Ligaya? Hindi ko siya mahal. Kung ganun, dapat ka nang mamatay! Di ba sinabihan na kita? Bilang na lang ang mga oras mo, Ador! Bilang? Bakit pa natin papatagalin kung pwede naman ngayon na? Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang pagpapalit anyo ni Ador, Sir Jupiter. Katulad siya kay Inang Karing. Mahahaba ang kuko, matutulis na pangil, may malalapad na pakpak at isa siyang malaking aso. Sa isang iglap, sumugod ito at nagsalpukan ang dalawang mababangis na nilalang nang magpalit anyo ang ama ni Ligaya bilang halimaw. Sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko noon habang pinapanood sila. Masyadong mabilis ang kanilang mga galaw kaya hindi ko yun kaya pang ipaliwanag. Basta nakita ko na lang na bumulusok sa lupa si Ricardo at napahiyaw ito sa sakit. Sige pa, anak! Tapusin mo na siya! Alam kong ikaw ang may pakana sa pagsulpot ng mga itim na aswang. Magbabayad ka! Mamamatay ka na! Ador! Hindi pa ako tapos sa'yo, Ador! Puta! Masyadong mabilis ang galaw nila na hindi mahagilap ng aking mga mata. Hindi ko alam kung paano nakabangon agad si Ricardo. Tumilapon naman si Ador at bumagsak sa lupa. Tama nga ang sinabi ng iba. Kapag nasa mismong pangyayari ka na, hindi mo na masasabing matapang ka. Nawawala ang tapang ko noon at nanginig ang kamay nang makita kung gaano kalakas ang aswang na yon. Lalabas na sana ako noon pero pinigilan ako ni Inang Karing at mabilis niyang sinarado ang pinto. Huwag kang lumabas, Iha! Kailangan ko po tulungan si Ador, Inay! Nangiya ka talaga, Ricardo! Hayop kang demonyo ka! Ikaw ang hayop! Diyos ko! Huwag niyo pong pabayaan si Ador! Naniniwala ako sa kakayahan ni Ador, Marisa. Magtiwala ka. Habang naririnig namin ang sagupaan ni Ador at ni Ricardo sa labas, nagdadasal naman ako ng tahimik habang nanginginig ang aking mga kamay.
Si Inang Karing naman halata sa kanyang kaba at pag-aalala hanggang sa narinig niyang malakas na pag-angil sa labas at ang hiyaw ng isang aswang. Hindi ko naman napigilan ang aking sarili sa pagbukas ng pinto para sumilip sa labas at doon ko nakitang nakabulagta ang walang buhay at dugo ang katawan ni Ricardo habang si Ador ay nakaluhod at hinihingal. Akala ko tapos na ang laban noon kaya agad akong lumapit kay Ador at niyakap siya na mahigpit. Wala na akong pakialam pa kung anyong halimaw pa siya noon. Ang importante sa akin ay masiguradong ligtas ang asawa ko. Nagyakapan pa kaming dalawa noon hanggang sa narinig namin ang pag-angil ng mga aswang at ang boses ni Ligaya sa unahan. Nakita niyo na mga kasama? Pinatay niya ang ama ko! Isang kalabastanganan ang ginawa mo kay Amang Ador! Wala kang puso! Linabag mo lang nga ang batas! Pinatay mo pa ang sarili mong lahi para sa babaeng yan! Talaga? Sino bang nauna? Ang ama mo ang may kagagawan kung bakit napatay ang lolo ko. Ang siya mismo ang nagdala sa sarili niya sa kulong. Pinagbantan niya ako na papatay niya ako kaya inunahan ko na siya. At dapat lang sa kanya ang kamatayan. Dahil buhay ang kinuha niya sa akin. Dami mong drama, Ador! Akala ko pa naman matino kang lalaki, pero isa ka pa ng taksil! Taksin! Sa pagkakaalam ko, ikaw ang unang nang-iwan at ng lalaki. Kaya nawala ka ng ilang taon. Huwag mo akong babalik na rin, Ligaya. Huwag mong ipamukha sa lahi natin na ako ang masama. Demonita ka! Tama ka! Kaya dadalhin ko kayo sa impyerno! Mga kasama! Sugurin sila! Rinig ko ang malalakas na pag-angil at hampas ng mga dambuhalang aso noon habang nakatayo sa labas. Nagulat naman ako noon nang biglang may tumangay sa akin. Ramdam ko ang malamig at matigas na kamay ng isang aswang na humahatak sa akin palayo kay Ador. Tumangis ako at nagtangkang lumaban pero sobrang lakas nito. Iya, dito ka! Pumasok ka sa loob ng kwarto! Aling Karing! Huwag na huwag kang lalabas dito, Isa! Diyos ko, tulungan niyo po kami! Ang daming aswang nila! Kakayanin kaya yun ni Ador! Diyos ko, ang asawa ko! Kailangan ko silang tulungan! Ayun, may kahoy! Bahala na! Hindi ako pwedeng manatili na lang dito! Naglakas loob ako noon na lumabas at suwayin si Inang Karing dahil hindi ko na kaya pang isipin na wala man lang akong ginawa para tulungan ang asawa ko. Kaya kahit kabado, tumakbo ako palabas. Nagulat na lamang ako nang may biglang umatake sa akin at tumilapon ako pati na ang kahoy na hawak ko. Napakahina mo pala, babae! Bakit ikaw pang pinili ni Ador? Anong meron sa'yo na wala ko? Sorry ka na lang dahil mas maganda ako sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi si Ador. Kung ganon, magsama kayong dalawa sa impyerno! Hindi ako natatakot sa'yo. Mabilis siyang umatake pero mabilis din akong bumangon sa kinuha ang pamalong kahoy at hinampas ko sa salikuran kaya napaungol siya. Ngunit tumilapo naman ako nang matamaan ako ng mahaba niyang kuko. Ang sakit! Alam mo, maisan mo ko! Mamamatay ka na! Huwag mong sasaktan ang asawa ko! Matapos mapatay ni Ador ang dalawang aswang na nakasagupan niya, nakita niya ang pag-atake ni Ligaya kaya mabilis niya itong sinugod. Masyadong mabilis ang kanilang mga galaw noon kaya hindi ko na sila makita. Napatingin naman ako kay Inang Karing at iba pang mga aswang na naglalapaan sa isa't isa hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na hiyaw ni Ligaya sa unahan. Ayoko sana gawin ito, Ligaya. Pero inubos mo ang pasensya ko. Sinasabi ko sa'yo, kung sino mang manakit sa asawa ko ay mamamatay! Ang sakit! Dapat ka lang mamatay! Isang malakas na hiyaw ang sumirit mula kay Ligaya bago sa tuluyang mawalan ng hininga. Nagulat ako nang makita kong naglaho ang mga aswang na kaaway ni Inang Karing at ng iba pang kakampi nila sa baryo. Mula sa katawan ni Ligaya may lumabas na itim na usok bago tuluyang maglaho. Agad kong nilapitan si Ador at niyakap ng mahigpit. Ramdam ang bigat ng sandaling yun.
Marisa, mahal ko. Wala na sila, mahal. Bigla silang naglaho. Nagtagumpay tayo, mahal. Sinay ka rin. Lumapit din sa amin si Inang Karing, nakangiti at niyakap namin sa ni Ador sa sandaling yun. Hindi ko napigilan ang luha ng tuwa. Akala ko kasi noon mamamatay na kami. Hinaplos naman ni Ador ang likuran ko para patahanin ako habang humahagulgul ako sa iyak. Alam niyo yung pakiramdam na akala mo katapusan mo na sa araw na yun tapos biglang binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Wala talagang mapaglagyan ang tuwa na nararamdaman ko noon. Pag-uwi namin sa bahay, inalalayan ko naman si Inang Karing paupo sa upuang kawayan. Gagamutin ko sana ang sugat niya noon pero nagulat ako nang makita kong nilalawayan niya ito. Inay ka rin. Bakit yung nilalawayan ng sugat nyo? May infection yan. Kumalma ka. Ganito talaga kami mga aswang. Laway ang ginagamot namin sa sugat namin. Mas mabisa at madaling mawala ang sakit. Ano? Teka, nagugulahan ako, Inang. Bakit laway? Isa sa mga kakayahan namin mga aswang, ang magpagaling sa sugat gamit lang ang laway namin. Ganun po pala yun? Oo, mahal. Likas na sa aming mga aswang ang makapagpagaling ng sugat. Pero ikaw lang ang nakapagpagaling ng sugat sa puso ko. Sus, ikaw talaga, mahal. Dinadaan mo na naman ako sa ganyan mo eh. Totoo naman kasi, mahal eh. Ikaw ang nagbibigay lakas sa akin. Sadyang matapang ka lang talaga, Ador. Nagawa mong talunin ng mga aswang na yun. Hindi pa din ako kampante, Marisa. Pakiramdam ko, hindi naligtas ang lugar na to para sa atin. Lalo na sa'yo. Kaya kailangan na nating umalis dito bukas ng umaga. Kung ganun, isama na natin si Inang, Ador. Total, hindi naman kayo halatang aswang, di ba? Tsaka pwede naman siyang manatili sa loob ng bahay para makaiwas siya sa mga tao. Kung isasama ko si Inang Marisa, kailangan na nating bumukod at humiwalay sa nanay mo. Hindi kasi ako sigurado pag nalaman niya ang totoo, matatanggap niya. Alam mo naman kumakain kami ng hilaw na laman. Mahirap itago yun kung nasa isang bahay tayo ng nanay mo. Baka mapahamak pa si Inang. Sige, payag ako. Basta malapit lang din sana kay nanay para mapupuntahan ko siya kaagad. Sige, Marisa. Inang, ayos lang po ba sa inyo? Tahimik lang si Inang Karing noon at hindi na sumagot sa tanong ni Ador. Naiintindihan ko naman siya dahil sa baryong to na buo ang mga magagandang alaala niya kasama si Lolo Gusting. At ngayong wala na si Lolo Gusting, mag-isa na lang siya at hindi kaya ng konsensya kung pabayaan siya lalo na't ina siya ng lalaking mahal ko. Inang, ayos lang po ba kayo? Mahirap bitawan ang lumang bahay na to, Marisa. Puno ito ng pagmamahal at saya ng aming pamilya. Dito na rin tumanda ang aming mga lolo't lola, lalo na ang aking amatin. Hindi ko alam kung kakayanin kong tumira sa syudad. Inang, kayo lang po ang inaalala namin. Ayaw namin mag-isa kayo dahil may edad na kayo. Ayaw niyo po bang kasama niyo ang anak niyo palagi? Siyempre gusto ko, Marisa. Nay, sumama na po kayo sa amin. Para naman po makabawi man lang tayo sa mga oras na nawala sa atin nung umalis ako at nawala ng ilang taon dito. Siya, sige anak. Gusto ko din naman talagang makasama ka. Nakakahiya lang sa asawa mo na isasama mo pa ako. Paano niyo na ako mabibigyan ang apo niyan? Nako. Ikaw talaga, Nang. E di kukuha po ako ng bahay na may 2 kwarto para sa inyo po ang isa. Maraming salamat sa iyo, anak. Walang anuman, Nay. Natuwa naman ako habang nakikinig sa usapan ng mag-ina sa harap ko. Kitang-kita ko kung gaano katatag ang relasyon nila at hinihiling ko na sana ganoon din ako sa magiging anak ko balang araw. Kinabukasan, nagbasya na kaming umuwi na sa pagsikat pa lang ng araw. Nilakad namin ang makipot na daan palabas kung saan nakaparada ang kotse. Inalalayan ko pa si Inang Karing noon hanggang makapasok na kami sa kotse at agad itong pinaandar at pinatakbo ni Ador. Doon muna tayo sa bahay. Habang wala ka pa nakikitang bahay na mauupahan, Ador. Paano si Nanay Sita? Ako nang bahala. Mabait naman si nanay eh. Maiintindihan naman niya yun. Hindi naman ako mahirap pakisamahan. Sana nga po magkasundo po kayo ni nanay. Mabait naman po yun tulad niyo.
Ngiti lamang ang naging tugon ni Inang Karing sa aking sinabi. Mahaba naman ang aming biyahe noon, kaya hindi ko namalayang nakatulog ako habang patuloy ang paggandar ng sasakyan sa tahimik at makurbadang daan. Paminsan-minsan, nagigising ako sa bawat lubak, ngunit agad din akong dinadala pabalik ng antok. Pagmulat ko ng aking mga mata, sinalubong naman ako ng liwanag ng hapon at ang pamilyar na anyo ng aming bahay. Nasa tapat na pala kami noon at nakahinto na ang sasakyan. Ilang sandali akong napatitig, parang hindi pa lubos makapaniwala na sa wakas nakauwi na kami. Pagpasok namin sa loob, buong akala ko'y hindi magkakasundo si Nanay at si Inang Karing. Pero sa paglipas ng mga araw, para silang magkapatid na laging magkasama. Pero hanggang ngayon, Sir Jupiter, nananatiling lihim pa din ang pagkatao nila dahil alam kong kahit gaano pa sila kabuti, halimaw pa din sila. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Muli, ako po si Marisa at dito nagtatapos ang aking kwento. Minsan sa buhay, may mga katotohanan hindi agad pinapakita sa atin. May mga taong akala natin ay perpekto, mabait, mapagmahal at walang bahid ng lihim. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti rin nating nakikita ang kanilang tunay na pagkatao. At kadalasan, doon tayo nasusubok kung hanggang saan ang kaya nating tanggapin. May mga pagkakataong nasasaktan tayo sa mga nalalaman natin at napapaisip kung dapat pa bang manatili o tuluyan ng lumayo. Ngunit sa kabila ng takot at pagdududa, ang pagmamahal ang nagtutulak sa atin upang unawain, tanggapin at piliing manatili sa kabila ng lahat. Kaya sa ating mga mahal na tagapakinig, alalahanin natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang para sa good sides ng isang tao, kundi pati sa kanyang mga diferensya at kakulangan. Sapagkat sa huli, ang tunay na pagmamahal ay nasusukat hindi sa pagiging perpekto, kundi sa tapang na magmahal at manindigan sa kabila ng masakit na katotohanan. Maraming salamat at magandang araw.